Isang kulang na silya na hindi lamang upuan, kundi salamin ng buhay, pag-ibig at mga kwentong hindi natapos. Ganito nagsimula ang Kulang na Silya at iba pang kwentong buhay ni Ricky Lee. Koleksyon ng mga essay na nag-uugnay ng personal na karanasan sa malalim na pagninilay ng buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gabriela Baton at ito ang libro ni Ricky Lee na may pamagat na Kulang na Silya at iba pang kwentong buhay. Ngunit sino nga ba si Ricky Lee? Si Ricky Lee ay isang screenwriter, journalist, novelist, and playwright na nagsimula ng taong 1973. Isa siyang manunulat ng Pilipinas na lumikha ng mahigit 200 screenplay at mga nobelang nagbabago ng pananaw tulad ng Para kay P. Sa kanyang mga akda, pinagsama ang matinding emosyon, lipunang kritika at makabagong formato na humahatak sa puso ng bawat mababasa. Ang Kulang na Silya at iba pang kwentong buhay ni Ricky Lee. Ito ay tungkol sa kanyang personal na buhay na pinagsama sa mga aral sa pagsulat. Isa itong koleksyon ng 20 sanaysay na naglalahad ng kanyang pagkabata sa kahirapan sa Pangasinan pagkatapos mamatay ang ina sa edad na 5. Kanyang mga ginawa bilang tubero at laundry boy, paglalaya sa Manila, pagkakatulong at torture sa Camp Crane noong martial law. Habang binabasa ko ang Kulang na Silya, nagkaroon ako ng realisasyon kung paano ko ba pagbubuksan ng pinto ang sarili ko sa iba't ibang bagay o take the risk na sinasabi nila sa Ingles. Isa akong estudyante na hindi nagkaroon ng oportunidad ipakilala o ipakita ang potensyal na aking dinadala. Sa kadahilan ng maaga akong namulat sa realidad na kailangan hindi ako magkamali sa kung ano ang binigyan ko ng pansin, kung saan ang bawat galaw ay dinidiktahan ng ating lipunan. Ang libro na ito ang nagpaparamdam sa akin na ang pagkakaroon ng takot, insecurities, at balisa ay isang parte ng kung ano man ako ngayon. Isa tong parte ng sarili ko o pundasyon upang maging matatag o humusay sa kung ano man ang gusto kong tahakin. Habang nagbabasa ako ng librong ito, napagtanto ko na ito ay isang bihirang aklat na nagiging salamin ng tunay na buhay. Mula sa kahirapan at trauma, babaguhin mo ang iyong pananaw sa mga kulang na silya sa iyong sariling kwento. Makakuha ka ng lakas upang magsulat at magpatuloy sa gitna ng pagsubok at mararanasan ang pag-asa na nagmumula sa pagbabahagi ng karanasan. Kaya mairekomenda ko na basahin ito upang maging mas matatag na manunulat, estudyante o simpleng tao na handang harapin ang buhay ng buong puso.